Sa kasalukuyang panahon, isa sa mga karaniwang nakikita sa mga mall, terminal at ilang abalang kalsada ng Pilipinas sa mga tindahan ng pritong manok na may tatak na 5-star chicken. Kilala ito sa mabilis na serbisyo, presyong abot kahit lasa na madaling makuha ang panlasa ng maraming Pilipino. Sa kabila ng kasikatan nito, maraming consumers ang hindi ganap na alam ang pinagmula ng naturang tatak, kung sino ang nagmamay-ari at kung paano itong nakarating sa Pilipinas. Ang 5-star chicken ay hindi basta simpleng fried chicken stall. Ito'y bahagi ng mas malaking network ng food business na nagugat sa Thailand sa ilalim ng isang higanteng konglomerado sa Asia. Upang maunawaan ang pagsubok nito sa Pilipinas, mahalagang talakayin ang pinagmulan nito sa ibang bansa, ang struktura ng pagmamay-ari, ang paraan ng pagpasok sa lokal na merkado at ang mga salik kung bakit ito tinangkilik ng mga Pilipino. Ang 5-star chicken ay nagugat sa Thailand bilang bahagi ng negosyo ng Charoen Pokphand Group, mas kilala bilang CP Group, isa sa pinakamalaking konglomerado sa Asia na nakatutok sa agribusiness at pagkain. Ang CP Group ay tinatag ng pamilyang Charavanon, isang kilalang pamilyang negosyante sa Thailand na nagsimula sa maliit na seed shop noong 1921 sa Bangkok. Sa paglipas ng mga dekada, lumawak ang negosyo nito sa animal feed, livestock at processed food. Sa loob ng CP Group, ang food subsidiary na CP Foods, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited, ang naging pangunahing tagapamahala ng mga produktong pagkain at restaurant ventures. Dito umusbong ang konsepto ng 5-star chicken na unang inilunsad sa Thailand noong 1985. Layunin nito na magbenta ng pritong manok na mabilis ihanda, abot kayang presyo at consistent ang lasa para sa mass market ng Thailand. Ang modelo ng negosyo ng 5-star chicken ay nakabatay sa quick service fried chicken kiosk na maaaring ilagay sa maliit na pwesto tulad ng grocery stores, gas stations at community centers. Sa halip na malaking full-service restaurant, nakatuon ito sa take-out at mabilis na transaksyon, isang strategiya na kalaunan ay ginaya rin ng ibang bansa. Ang CP Group ang malino na pangunahing may-ari ng brand na ito sa pandaigdigang antas. Hindi ito independent na kumpanya sa bawat bansa, bagkus ay kadalasang pinapatakbo sa pamamagitan ng franchise system o local partnerships depende sa market. Ang pagpasok ng 5-star chicken sa Pilipinas ay hindi kasing dokumentado ng ibang malalaking fast food chain tulad ng McDonald's Corporation o Jollibee Foods Corporation. Sa mga available na impormasyon mula sa industriya ng fast food at retail expansion sa Southeast Asia, ang 5-star chicken ay unti-unting pumasok sa merkado ng Pilipinas bilang bahagi ng regional expansion ng CP Foods sa Asia. Hindi eksaktong iisang opisyal na publikong petsa ng unang pagbubukas nito sa Pilipinas sa mga malawak na dokumentadong pinagmumulan. Ngunit ito ay lumitaw sa bansa sa pamamagitan ng franchising at small format outlets sa mga urban area at ilang piling probinsya sa pag-usbong ng convenience retail food expansion noong bandang huling bahagi ng 2000s hanggang 2010s. Ang ganitong modelo ay karaniwang ginagamit ng mga Thai food brands upang makapasok sa mga emerging markets sa Southeast Asia. Sa Pilipinas, ang operasyon nito ay hindi direktang kasing laki ng mga higanteng lokal na fast food chain. Sa halip, ito'y nakaposisyon bilang abot kayang alternatibo sa pritong manok, kadalasang makikita sa loob o malapit sa commercial centers, supermarkets at transport hubs. Dahil sa franchise-based structure nito, ang eksaktong pangalan ng mga lokal na operator ay hindi palaging malinaw sa publiko at maaaring magbago depende sa lugar at kontrata ng operasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap tukuyin ng isang sentral na may-ari sa Pilipinas, sapagkat ang pangunahing brand ownership ay nananatili sa CP Foods habang ang lokal na operasyon ay pinapasa sa mga franchisee. Ang kasikatan ng 5-star chicken sa Pilipinas ay hindi dumating sa isang malaking marketing campaign, kundi sa unti-unting pagkalat sa mga lugar na maraming tao ang dumadaan araw-araw. Isa sa pangunahing dahilan ng pagtangkilik dito ay ang pagkakapareho ng produkto nito sa paboritong ulam ng mga Pilipino, ang pritong manok. Sa kulturang Pilipino, ang fried chicken ay hindi lamang pang merienda kundi bahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Dahil dito, mabilis na natanggap ang 5-star chicken bilang isang praktikal na alternatibo sa mas mahal na mga fast food chains. Ang konsepto ng mabilis na serbisyo at ready-to-eat na manok ay tumugma sa pamumuhay ng mga estudyante, manggagawa at commuter. Isa pang mahalagang salik ay ang presyong mas mababa kumpara sa mga pangunahing fast food competitors. Bagaman nagbabago-bago depende sa lokasyon, ang 5-star chicken ay karaniwang inilalagay sa mas abot kayang price segment upang makahikayat ng mas maraming mamimili na sensitibo sa presyo. Bukod dito, ang presensya nito sa mga lugar na mataas ang foot traffic tulad ng terminal at mall corridors ay nakatulong sa natural na pagkalat ng brand awareness.
Hindi na kinakailangang hanapin ito ng mga consumers. Madalas itong matatagpuan habang naglalakad sa mga pampublikong lugar. Ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa 5-star chicken ay maaaring ipaliwanag sa ilang praktikal at kultural na dahilan. Ang lasa nito ay nakaangkop sa panlasang Asyano na hindi masyadong matapang ang seasoning, ngunit may sapat na alat at linamnam. Ang texture ng manok na crispy sa labas at juicy sa loob ay tugma sa inaasahan ng mga consumer sa fried chicken category. Isa pang mahalagang aspeto ay ang accessibility nito. Sa halip na umupo sa full-service restaurant, maaaring bumili lamang at maglakad o magbiyahe habang kumakain. Sa urban lifestyle ng Pilipinas, ang ganitong convenience ay mahalaga. Ang presyo ng 5-star chicken sa Pilipinas ay hindi iisa dahil nagbabago ito depende sa lokasyon, franchise operator at economic conditions. Sa pangkalahatan, ang isang piraso ng fried chicken ay nasa mas mababang presyo kumpara sa mga pangunahing fast food chain. May mga combo meals din na may kasamang kanin at inumin na nasa mid-range affordability category. Isa sa mga kawili-wiling detalye tungkol sa 5-star chicken ay ang konsepto nito ng grab-and-go kiosks na unang lumakas sa Thailand bago kumalat sa ibang bansa. Ang modelong ito ay tinuturing na isa sa mga unang matagumpay na halimbawa ng compact fried chicken retailing sa Asia. Isa pang kapansin-pansin ay ang paggamit ng standardized cooking process upang mapanatili ang consistency ng lasa kahit saan mang bansa mo ito ibenta. Ang ganitong sistema ay bahagi ng mas malawak na supply chain control ng CP Group. Sa ilang bansa sa Southeast Asia, ang 5-star chicken ay mas malakas ang presensya kumpara sa Pilipinas kung saan ito ay mas niche at hindi ganap na dominanteng fast food brand. Sa antas ng Pilipinas, nananatiling limitado ang naitalang espesipikong kontrobersiya laban sa 5-star chicken bilang hiwalay na brand. Walang malawak na dokumentadong kasong legal o malakihang consumer scandal sa bansa na tuwirang nakasentro lamang sa operasyon nito. Gayunpaman, ang pag-unawa sa reputasyon ng brand ay hindi maaring ihiwalay sa mas malaking struktura ng pagmamay-ari nito. Ang Charoen Pok Fund Group at ang subsidiary nitong CP Foods na parehong may malawak na operasyon sa agribusiness, livestock production at food processing sa maraming bansa. Isa sa mga pinakamalaking issue na umabot sa international na atensyon ay mga aligasyon kaugnay ng labor conditions sa ilang bahagi ng supply chain ng CP Group sa Thailand, partikular sa industriya ng seafood feed at agri-food production. Noong 2014, lumabas sa malalaking international na ulat mula sa mga media organizations tulad ng The Guardian ang mga aligasyon ng forced labor at human trafficking sa industriya ng shrimp supply chain sa Thailand, kung saan ilang bahagi ng supply chain ng malalaking kumpanya ng pagkain, kabilang ang CP Foods bilang isa sa mga pinakamalaking producer ng animal feed ay nabanggit sa mas malawak na pagsusuri ng industriya. Bagamat iginiit ng CP Foods na wala silang direktang partisipasyon sa naturang iligal na gawain at nagsagawa sila ng audit at reforma sa kanilang supply chain, ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding diskusyon sa global food industry, lalo sa transparency at ethical sourcing. Isa pang mahalagang issue na paulit-ulit na binubuksan sa akademikong pag-aaral at environmental reports ay ang epekto ng industrial-scale livestock production sa kapaligiran. Ang modelo ng CP Group sa poultry at swine production ay nakabatay sa integrated supply chain, mula feed production hanggang processing at retail. Bagamat epektibo ito sa pagbababa ng gastos at pagpapabilis ng produksyon, sinasabing ang ganitong sistema ay maaaring magdulot ng mataas na konsentrasyon ng waste byproducts tulad ng ammonia emissions, wastewater mula sa slaughterhouses at solid waste mula sa malalaking poultry farms. Sa ilang ulat hinggil sa agribusiness sector sa Southeast Asia, ang malalaking integrated farms ay nakakaranas ng kritisismo mula sa environmental groups dahil sa epekto nito sa kalidad ng tubig at hangin sa mga rural na komunidad. Ang ganitong klase ng issue ay hindi eksklusibo sa CP Group, ngunit dahil dito ay isa sila sa mga pinakamalaking manlalaro sa rehiyon. Isa pang aspeto ng diskusyon ay ang paggamit ng antibiotics at feed additives sa industrial poultry production. Sa pandaigdigang industriya ng manok, kabilang mga kumpanyang katulad ng CP Foods, matagal ng isyu ang paggamit ng antibiotics sa pagpapalaki ng hayop upang maiwasan ang sakit sa masinsinang production environment. Bagamat may mga regulasyon na umiiral sa iba't ibang bansa upang kontrolin ito, patuloy pa rin ang debate sa posibleng epekto nito sa antibiotic resistance sa tao at kalusugan ng publiko. Sa mas malawak na konteksto ng negosyo, ang CP Group ay minsan ding napapasama sa usapin ng corporate influence at economic concentration sa Thailand. Bilang isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa, sa kalaw nito ang agribusiness, retail, telecommunications at international food chains. Sa Pilipinas naman, ang 5-star chicken ay nananatiling isang mas maliit at consumer-facing segment ng mas malaking corporate structure. Ang mga isyong umiikot sa parent company ay hindi tuwirang isinasalin sa lokal na operasyon ng brand, ngunit sa larangan ng consumer awareness,
Ang ilang mamimili mas nagiging sensitibo sa pinagmulan ng kanilang pagkain, partikular sa usapin ng animal welfare at sustainability. Ito ay bahagi ng global trend kung saan ang transparency ng food supply chain ay nagiging mahalagang konsiderasyon sa pagpili ng produkto. Sa kabuuan, mahalagang linawin na ang mga nabanggit na issue ay hindi nangangahulugan ng 5-star chicken bilang retail brand sa Pilipinas ay may direktang kasong legal o partikular na reklamo na nakatala sa lokal na antas. Ang 5-star chicken sa Pilipinas ay produkto ng pandaigdigang paglawak ng isang Thai food brand na nasa ilalim ng CP Group, isang higanteng korporasyon sa Asya. Bagaman hindi kasing lawak ng presensya ng ibang fast food chain sa bansa, nagawa nitong makahanap ng puwang sa merkado sa pamamagitan ng abot-kayang presyo, mabilis na serbisyo at lasa na tumutugma sa panlasang Pilipino. Sa kabuuan ng pagsusuri, ang kasaysayan ng 5-star chicken ay hindi lamang kwento ng isang fried chicken chain, kundi halimbawa rin ng kung paanong lumalawak ang mga negosyo sa Asya sa pamamagitan ng franchise model, adaptasyon sa lokal na panlasa at estratehiya na accessibility. Sa patuloy na pagunlad ng fast food industry sa Pilipinas, nananatiling interesanteng obserbahan kung paano pa ito lalawak o magbabago sa mga susunod na taon.